Hello everyone! Kamusta? So, ito na naman tayo sa ating pangalawang target. Ito yung pangalawa kong gagawin na bonsai bougainvillea. So, I hope maganda yung magiging resulta. Medyo nahihirapan akong tanggalin siya sa puno or tanggalin yung puno kasi nga medyo matagal na siya. Sabi ng mother ko, nasa 5 to 6 years na siya dyan. Kaya nga kung makikita nyo, diba, lumabas na yung kanyang puno sa pinaglagyan niya na lata. So, ang lalim na ng inabot ng ugat niya. Siguro nga, tama yung sinasabi nila na kapag itanim siya dun sa may river sand, ang bilis lumago ng roots. So, ito naman, nakatayo siya dun sa may tirang river sand dun sa paggawa ng bahay na to. So, kaya siguro ang bilis na lumago ng ugat niya sa ilalim. Kaya medyo nahihirapan akong tanggalin siya. Pero gawan pa rin natin ng paraan. So, naisip ko ba na tanggalan muna siya ng mga sanga yung hindi ko kakailanganin kasi nga madami siyang sanga na medyo bata pa. So, baka naman pwede tanggalan na lang and then tatanim na lang natin para dumami siya. Actually, dati ko pa gustong magtanim ng mga halaman. And yun nga, isa sa mga target ko itong bougainvillea. Kaya ko siya nagustuhan kasi nasa tropical place tayo. Itong si bougainvillea, paborito kasi niya yung sunlight. So, hindi siya ganun kaalagain katulad ng mga ibang halaman. So, siya, kahit ilagay mo lang dyan sa may maaraw na lugar, basta dinidiligan mo lang, okay sa kanya. Survivor siya. Kasi nga, paborito niya yung sunlight. So, ito na, natanggal ko na yung malaking sanga. Chachap-chapin ko to and then itatanim ko na naman para at least madami na tayong similya. Ang tawag sa amin kasi dito, Mr. and Mrs. kasi dalawang color siya sa sa isang puno, dalawang kulay lumalabas. So, ang tawag naman sa amin dito niyan is bumbil. Mamaya, chachap-chapin ko yon para mababad ko sa water. Kasi ako bago magtanim, ibababad ko muna overnight para medyo maka-absorb yung water sa katawan niya. So, eto, may natira pang maliit. Tanggalin ko rin kasi medyo mahaba na siya. Hindi ko kakailanganin para sa bonsai ko. Pero syempre, pwede pa rin naman natin itanim yan. Chap-chapin ko rin para marami tayong makuhang similya niya. Natanggal din sa wakas. So, ayan na muna. Balikan ko na lang siya mamaya. Dinalhan ko na talaga siya ng piko. Try kong tanggalin yung pinakaugat niya sa ilalim. Kasi sobrang tigas talaga. Feeling ko ang laki ng ugat niya sa ilalim. Palagay ko, kailangan ko na siyang putulin. Siguro mas maigi kung ikat ko na lang. Total naman may ugat siyang nakalagay dito sa gilid eh. Kasi parang hindi ko mawari kung ugat ba talaga yung sobrang laki o puno niya. Pero sabi naman ng mama ko, ugat daw yun kasi yung puno niya hanggang dun lang sa may
puwetan ng lata. So, sobrang laki. Kaya kailangan ko talaga siyang lagariin. Hindi ko siya kayang tanggalin, promise. Yun oh. O diba? Tingnan mo yung kaputol niya. Sobrang laki. Tapos, wala. Yun lang yung ugat niya na sa gilid. Tapos yun na. Yung pinakamalaki na yun. Para nga siyang puno. Pero hindi siya puno. Ugat siya. Ayan oh. Karugtong niyan. Pero kung puno naman siya dati, posible din. Kasi hindi naman siya nilibing ng mama ko dun eh. Makita nyo yung lata nasa ibabaw lang. So, ugat talaga siya. Sobrang laki. So, ito lang gagamitin ko para gawing bonsai. Medyo gusto ko to kasi yung katawan niya may curve niya eh. So, parang matanda na nga talaga siya compare dun sa una kong ginawang bonsai. Ulit, ito yung pangalawa kong gagawing bonsai. So, sana maging maganda naman ang resulta. So, ayan. Lipat tayo dito na side. Diba? Konti lang yung ano niya, yung ugat niya. Tapos, parang matatanda na pati yung ugat niya. Hindi katulad nung mga baby roots na maliliit, tsaka yung iba yung kulay. Ito kasi medyo dark brown. Parang dark brown na yung ugat niya. So, kung yan lang yung nagiging ugat niya at sinupply yung ganun kakapal ng kanyang branch, tsaka yung mga leaves, siguro hindi kakayanin, kaya ugat talaga yung malaking yun, yung pinutol ko. Ayan. Medyo sobrang na-amaze talaga ako sa katawan niya eh. 'Di ba? Parang nahati yung katawan niya kasi nga tingnan mo dito na side, yun yung mga may ugat. And dito naman, yun yung pinakamalaking ugat. Kakaiba din siya. Ayan, puputulan natin ng yung mga ugat na medyo parang nalalanta na dun kasi sobrang matanda na yung ugat na yan. Tanggalan lang natin ng dulo. Kasi sobrang dark brown na siya, parang feeling ko hindi na siya nagpa-function. So yan, tanggalan natin ng dulo para maka-absorb ulit yung water niya.
So, ayan. Eto na yung paglagyan natin sa kanya. Itong pot na to, ginawa ko lang din. So, made of cloth and cement siya. So, hinulma ko lang siyang ganyan. Kasi nung mga kapanahonan ng lockdown, wala talagang as in, wala ka talagang magawang, kumbaga, yung ibang paraan. So, nag-isip na lang din para makagawa naman na maging productive. So, ito yung resulta. Ngayon, at least, nagagamit ko din para sa lagayan ng aking mga tanim. Yung lupa pala dito sa amin, rich in calcium carbonate. Kasi, nasa isla kami, so, more on limestone yung aming lupa. Di ko sure kung may kinalaman siya sa yung mabilis na mamumulaklak yung halaman. So, ayan, pagkatapos natin siyang itanim, lagyan ng lupa, siyempre, dapat i-press natin yon para hindi aalog-alog yung puno ng ating bougainvillea. And then, pagkatapos yan, lagyan natin siya ng water, punuin ng water hanggang sa mag-absorb dun sa ilalim at lalabas dun sa kanyang drainage. Kasi si bougainvillea kailangan talaga niyang pasipsipin ng maraming water. Lalo pa siya, kakaputo lang natin ng mga ibang ugat. So, kailangan niyang madiligan. So, usually, ang ginagawa ko sa halaman ko, katulad niyan, bukod sa nilalagyan ko ng tubig or nagdidilig ako ng water sa kanyang puno, kung saan doon yung pinakailalim na makasipsip talaga. So, bukod dyan, nag-i-spray ako sa kanyang outer side kasi lalo ito medyo matanda na, so yung kanyang mga branch parang nagda-dry, so ini-spray ko yan morning and afternoon para makapag-absorb din sila ng water, so hindi lang sila aasa dun sa roots na mag-aakyat sa kanila. So aside from that, tinatanggalan ko siya ng yung mga hindi na nagagamit na branch, and then yung kanyang mga dahon, kasi syempre bagong tanim, so kailangan tanggalan muna natin siya ng dahon para hindi or walang kaagaw na magsipsip dun sa tubig na nilalagay natin sa kanya. So anyway, in a long run, babalik din naman yung kanyang mga dahon. So sa ngayon, i-priority muna natin si trunk at saka yung system na makapagpundo ng maraming water. And after that, sila naman yung magpo-provide ng panibagong dahon. So kailangan muna natin silang maging stable. Ayan. So, ayan, ready for wiring na siya. So, sa pagwa-wire, hindi ako ganun ka-expert or whatever. Actually, may mga, katulad niyan, kumbaga para sa akin, forma na siya. So, konti na lang yung pwedeng i-twist-twist. Ayan. So, wina-wire ko lang siya. Iwa-wire ko siya. Actually, siguro, ayan, yung dulo na yan. Tsaka yung katawan na rin, para hindi siya para hindi siya lumaki ng ganun kalaki. Charan! Ito na yung ating bonsai na bougainvillea. So,
Winire ko na siya lahat-lahat. Hindi ko na lang pinakita sa inyo kung paano. Pero I'm sure mas magaling pa kayo sa akin na mag-wire. So, eto lang po yung aking nakayanan at purma. So, sana man nag-enjoy. Yeah, nag-enjoy kayo sa panunood. So, hanggang sa muli. See you. Bye.